Paglulunsad ng Tri-City Justice Zone sa Eastern Visayas sa ating pag-uusapan kasama si Department of Justice Undersecretary Nicolas Felix T. USEC in charge ng Interagency Council Against Trafficking. USEC, magandang tanghali po. Salamat sa pag-imbita sa inyong programa. USEC, una po sa lahat, ano po ang pangunahing layunin ng paglulunsad ng Specialty Justice Zone sa mga lungsod ng Tacloban, Ormoc at Calbayog, at bakit po sila natukoy bilang online sexual abuse and exploitation of children hotspots sa Eastern Visayas? Yung Justice Zone, ang layunin ng Justice Zone ay mag-cover ng mga syudad o ng mga lugar kung saan mas mapapaganda pa ang pakikipag-ugnayan ng mga iba-ibang mga membro ng justice sector, no? Kasi ang JSCC kasama dito ang judiciary, ng DOJ at ang DILG. So napakaraming mga ahensya dyan ay kasama talaga dito sa trabaho ng para tumulong sa hustisya. So nakaraming justice zone na tayo dito sa buong bansa at may kita naman natin, no, tuwing nagkakaroon ng justice zone, gumaganda talaga ang pakikipag-ugnayan ng mga iba-ibang mga justice sector actors. Kung bakit naman napili ang tatlong syudad na to para sa para maging ating OSAIC justice zone, hindi naman to ibig sabihin na may problema doon na anti-OSAIC. Ang ibig sabihin lang ay, kasi ang problema naman natin sa OSAIC, nationwide yan, no? Madaming mga lugar dito sa bansa natin ay may mga kanya-kanyang problema ng OSAIC, but nakita lang namin ng potensyal ng tatlong syudad na to na maging mga specialized justice zones sa laban kontra OSAIC. USEC, paano po mapapalakas ng Tri-City Specialty Justice Zone ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan sa investigasyon, prosecution at resolution ng online sexual abuse and exploitation of children at child sexual abuse or exploitation material cases? Well, unang-una yun, yung magiging familiar lang sa isa't isa, yung mga iba-ibang justice sector actors. Malaking bagay talaga to, no, na hindi tayo nagtatrabaho in silos, no, na hiwa-hiwalay tayo. Yun may makakilala lang natin ang isa't isa mula sa kapulisan, sa piskal, sa mga huwes at sa mga tao sa mga correction cluster. Malaking bagay na to. Pangalawa, yung mga capacity building, joint capacity building, nakakatulong din yan, no? Tapos, halimbawa, kung may mga pulisiya na kailangan ipasa within the local government, malaking tulong din yun. Okay. And Yusek, isa po sa mga hamon, di umano, ay ang pag-aatubili, yung pagiging hesitant ng mga victims na tumestigo laban sa kanilang sariling magulang o kaanak. Ano pong mekanismo ang ipinutupad ng DOJ upang maprotektahan at mahikayat ang mga batang biktima na magsalita o magsumbong? Madaming mechanism na pinutupad na dati ang IACAT at NCC OSAIC para solusyonan itong problema na ito, no? Una-una na dyan yung tinatawag natin na video in-depth interview, no? Kung saan maaga pa lang, so umpisa pa lang, ay yung batang biktima ay ini-interview na ng isang interdisciplinary panel na may fiscal, may police, may social worker at binivideo ito, no, para yung video na yon ang gagamitin na ayon sa mga alintuntunin ng Korte Suprema to para hindi na kailangan magtestigo ulit yung bata sa korte, no. Gagamitin na yung video na yon. Isa pang proseso upang masalba yung mga bata na magtestigo laban sa sariling magulang nila ay yung tinatawag natin plea bargaining. Talagang hinihimok natin yung mga akusado, no, na mag-plea bargain na lang, no. At kung mag-plea bargain, di na talaga dadaan sa mahabang proseso ng paglilitis, no, na kung saan ipepresenta pa yung biktima. So dalawa lang yun sa mga halimbawa ng mga tools na ginagamit natin. Okay. And also, paano po tinutugunan ng DOJ yung usapin naman po ng mga bata nagiging sangkot sa USAIC dahil po sa kahirapan? At ano po yung mga intervention programs para po sa kanilang rehabilitation at reintegration? Yung co-chairperson natin dito sa IACAT at sa NCC, ang DSWD, no? At isa pa sa mga member din natin, yung NACC, National Authority for Child Care. So kung pagtapos masalba yung bata, dapat medyo malayo yan sa pamilya niya, no? At malalayo naman yan kung halimbawa na nakulong yung tatay o yung nanay na may kinalaman sa krimen. So kadalasan ginagawa dyan, naghahanap ng mga alternative care, maaaring sa mga kamag-anak tulad ng lolo at lola, o kung mahirap na talaga, ay magiging ward sila ng state at eventually puput up for adoption, no. Tapos bukod doon, no, yung mga immediate needs nila, no, na sinasagot din ng estado yan through DSWD tsaka similar agencies.
Okay. Sa mga kaso naman po na kinasasangkutan ng foreign national sa OSAIC, paano po pinalalakas ng DOJ ang international cooperation at legal action laban po sa mga dayuhan sangkot sa mga ganitong krimen? Yung mga law enforcers natin, meron silang isang samahan na kasama mga foreign law enforcement agencies dito, no. Ito yung PICAC, no, yung Philippine Internet Crimes Against Children Center. Dito sa PICAC, nakipag-ugnayan sila, nagkakaroon sila ng exchange in information, at sa pamamagitan nito, no, yung buong krimen ay talagang nakikita, no. Hindi lang yung mga magulang na binubugaw yung sariling mga anak nila dito sa Pilipinas, pero pati din yung demand yung pedophile abroad, no, na kinukontrata itong mga magulang na to. Wanag din po, kasi po ayon po sa Justice Sector Coordinating Council, layunin ng Justice Zones na mabawasan yung delay at duplication ng proseso sa justice system. Paano po mapapabilis ang pagresolba ng OSAIC at ISAIM cases sa ilalim po ng Tri-City Justice Zone? Ano yan, tulad ng sabi ko kanina, yung pagiging pamilyar ng mga justice sector actors sa isa't isa, malaking bagay na to, no? Dahil doon pa lang, malalaman nyo na kung halimbawa yung isang ahensya, nagawa na niya yung dapat gawin, di na kailangan ulitin to. Tapos yung nasabi ko ni kanina, no, yung halimbawa yung video in-depth interview, malaking bagay ito, no, dahil dito sa video in-depth interview, nandiyan yung social worker, nandiyan yung fiscal, nandiyan yung law enforcer, no, at dahil isang beses na lang talagang maririnig yung kwento ng bata, hindi na kailangan to paulit-ulit pa, at higit sa lahat, hindi na ma-traumatize yung bata sa pinagdaanan nila. Yusek, sa datos po ba natin, like perhaps at least for the previous year, 2025, gaano po ba katalamak ang OSAIC dito sa ating bansa? Yung OSAIC naman, mahirap talaga i-accurate i-measure yan dahil natatawag natin na hidden crime yan. Ngunit may mga kasamahan tayo, no? Isa na dyan yung International Justice Mission, isang NGO, na gumawa ng study kung saan sinukat niya ang OSAIC, no, ang maaring incidents ng OSAIC dito sa Pilipinas. At nasabi nila, no, na more or less, no, mga kalahating milyon mga Pilipinong bata ang nabibiktima dito sa tip OSAIC. Okay. And also, Yusek, sa ulat po, maglalaan ang DOJ ng mas maraming resources para suportahan itong mga justice zones. Ano-ano po yung mga particular na resources na ito? Personnel o technology na ilalaan para sa programa? Una-una yung budget, no? Kasi kami naman, pinagpala kami ng mas malaking budget palalo galing sa Kongreso para doon sa NCC o OSAIC. Ito yung parang opisina namin dito sa DOJ na kinukonta yung OSAIC. Tapos yung mga tao, ongoing naman yung efforts namin na mag-hire ng mga additional personnel. Tapos yung mga tao namin, tsaka yung pondo namin, ginagamit namin yan para, among other things, para mag-train, no, ng mga iba-ibang mga justice sector actors within the country. Hindi lang to mga police, hindi lang to mga fiscal, pati ni ultimo mga immigration agents, mga prosecutors, mga social workers, maski mga tourist workers ay nakakatanggap din ng training sa amin dito. Tapos yung simpleng pakikipag-ugnayan lang, no? Napaka-importante yan dito sa laban kontra OSAIC, no? Na kung saan talaga lahat ng member agencies, lahat ng stakeholders mula sa pamahalaan, sa private sector, sa mga komunidad at sa mga NGOs ay nakapagtipon-tipon upang mas mabuting makipag-ugnayan sa isa't isa. Okay. Yusek, tama po ba binanggit din po na nadagdagan ang bilang ng judges sa prosecutors, gaya po na nabanggit nyo kanina. From your perspective po, paano po makakatulong ito sa mas mabilis na paghawak ng child sexual abuse cases dito sa ating bansa? Hindi lang yung numbers, no, pati yung kalidad nila. Kasi itong batas, no, at yung mga kaso na kontra OSAIC, very specialized to, no. May mga certain techniques at certain trainings, particularly sa magiging mas sensitibo sa mga biktima na hindi naman agad-agad nalalaman ng mga huwes at ng mga fiscal, no. Kaya kung meron tayong mga ganitong training, talaga matitiyak namin na hindi lang magiging mas may efficient, pero magiging mas may puso yung trabaho natin dito kontra OSAIC. Okay, balikan po natin, Yusek, yung Tri-City Specialty Justice Zone. Paano po titiyakin ito na yung mga biktima ng OSAIC ay makatatanggap ng sapat na psychosocial support, legal assistance at protection services habang gumugulong po yung investigasyon sa kaso? Okay, doon papasok yung regional at mga local na DSWD, no. Talagang sila ang nakatoka diyan para sa psychosocial support at sa iba-ibang pang mga uri ng support na maaming mabigay natin sa mga biktima ng OSAIC. Okay. And napag-usapan na po ba, Yusek, kung may plano pang palawakin
ang justice zone sa bansa at saan-saan lugar po ito kung sakasakali inaasahan? Yes. Sa ngayon, di ko lang alam kung ano yung eksaktong bilang, no? Pero marami ng justice zone sa buong bansa, no? Baka halos umabot na ng 20, no? At kada taon naman, ang JSCC ay nagta-target ng 4 na justice zone, no? So, abang-abang lang tayo kasi ang alam ko naman sa taon na to, may ilang pang nakaplanong mga justice zone launch. Hindi na kailangan OSAIC justice zone to, no? Pwedeng regular justice zone or pwedeng mga iba pang thematic justice zone dahil halimbawa, meron tayong mga justice zone na for the environment, anti-trafficking at iba pa. So, abangan lang natin ang mga sunod na hakbang ng JSCC. Okay. Yusek, pahabol ko lang po na tanong, no? Kung sakasakali po na medyo wala pong kakayahan yung mga pamilya na gustong sumangguni o humingi ng tulong dito sa mga justice zones na nabanggit natin, no? Libre po ba yung mga serbisyo? Yes, libre talaga yung mga serbisyo na may bibigay dito, no? At kung talagang kailangan nyo at mismo abogado, no? Kung kailangan nyo ng abogado, yung Public Attorney's Office, kasama din yun sa mga stakeholders dito sa mga justice zone at maaari din maraming silang tutulong sa inyo sa mga pangailangan yung legal. Okay, on that note, mensahe nyo lang po sa ating mga kababayan, Yusek. So, nagpapasalamat kami sa JSCC na naipundar na naman ang Tri-City Justice Zone dito sa Leyte, sa Calbayog at sa Ormoc, no? Napakalaking hakbang ito, hindi lang para sa administration of justice, but para sa awareness din, no? At para sa laban natin kontra OSAIC. So sana lang maging mas maalam na ang ating mga kababayan lalo sa mga issue na to ng OSAIC upang matulungan niyo kami, no, na talagang natunay na masugpo na ito. Okay, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Undersecretary Nicholas Felix T., Undersecretary in charge ng Interagency Council Against Trafficking. Thank you, Yusek.